Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa abante.com. Medyo blind item ito. Pinapahulaan pa natin sino yung cabinet secretary na ito. Title: Cabinet Secretary sumabit sa United Arab Emirates trip kahit di imbitado. Sino raw itong cabinet member ang sumabit sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates kahit hindi naman imbitado ng Malacanang? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nabigla raw ang delegasyon nang makitang nakasakay sa presidential plane ang cabinet secretary dahil wala ito sa listahan ng presidential management staff. Bansagan natin siyang si Boy Angkas. Inakay pala si Boy Angkas ng isa bang cabinet member para maging pamparami sa kanilang event sa serbisyo caravan sa UAE. Ang classic nito, sabit na nga nagbitbit pa ng maraming alalay. Ay nako. Noong nagtungo naman sa Dubai ang team ni Boy Angkas, nagpamiting ito sa kanyang mga opisyal. Doon niya napansin na absent ang isa niyang undersecretary, kaya lalong nag-init ang kanyang ulo. Baka raw kasi nakatsikahan ng kanyang undersecretary si BBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Hirap na nga raw siyang umepal sa first couple, masisingitan pa siya ng kanyang yuse. Pintahan niyo na ang cabinet secretary na sumabit sa UAE trip ni Pangulong Marcos ay kapangalan ng prinsipe. Ano ba ito? Pinahirapan pa tayo. So kung prinsipe, lalaki ito. Sino bang mga... Wala akong maisip. Ang masasabi ko lang is pera ng taong bayan ang ginagastos nila. Ang laki ng foreign trips ng Pangulo. Kung hindi ako nagkakamali, billion eh. 1 billion ata, mahigit. So, biyahe siya ng biyahe, okay naman. Kasama naman sa trabaho ng Pangulo ang pagbiyahe. Kaya lang, nung una, nasusobrahan. Yung first 2 years niya sa pagiging presidente, halos buwan-buwan siyang nagbibiyahe. Ano ang rason? Para daw para siyang ambassador o parang salesman para maghikayat ng mga foreign investors. Okay, tanong. Nakatatlong taon naman siya. Nasaan ang mga foreign investors? Yun ang tanong. Kasi kung maraming foreign investors na pumasok sa bansa nang dahil sa kabibiyahe ng presidente, di well and good. Pasalamatan natin, palakpakan natin siya. At least hindi nasayang yung pera ng taong bayan na ginastos nila sa kanilang foreign trips. Ang masakit parang wala naman. Wala naman. Ang palagi lang ipinagmamalaki ng Malacanang, every time magbiyahe ng Pangulo, yung mga pledges. Billions of dollars na pledges. Kaya lang, ang nangyayaring investment halos kakaunti. Lalo na ngayon. Dahil sa talamak na korupsyon, wala na. Ang mga negosyante nang nagsasabi, yung Employers Confederation of the Philippines, sinasabi na halos zero na ang mga foreign investors na pumupunta sa bansa para maghanap ng oportunidad na magnegosyo. Tapos ito pa, biyahe ng biyahe. Tapos madagdagan pa ng cabinet secretary na umepal, hindi umepal, yung nakisakay lang dahil inimbita para marami daw sila. Kita nyo ngayon yung biyahe niya sa United Arab Emirates, yung pumasok siya sa isang venue tapos may biglang nagpatungtog ng kanta na parang patutsada, high, you're on high.
Alam niyo na yung issue tungkol sa pulburon, naka-high. Ganon yung kanta na ano pinatugtog nung pumasok siya sa venue. Tapos grabe, ang First Lady, yung pinalabas na picture na yumayakap siya sa kunwari OFW, tapos makikita mo talagang lumuluha ang First Lady. Hindi kayo nag-iisa. Wow! Ang galing. Kaya lang, tignan nyo ang mga comments o yung mga reaksyon. Halos ang daming nagre-react, tumatawa, pang PAMAS Award daw. Malala ko tuloy ang hirap ng mga OFWs natin. Itong December, nagbakasyon kami sa Hong Kong. Napadaan kami doon sa Central District ba doon? Dahil it's December 25, day off ng mga kababayan natin, halos napaluha ako sa awa sa mga Pilipina, yung OFWs natin doon na nakahiga lang sa walkway, yung elevated walkway, hindi sa tabi ng kalsada. Yung parang bridge in between building. Nandun ang ating mga OFWs nagpapalipas ng panahon. Nakahiga lang sila sa karton. Yung iba may tent ng konti, yung iba may banig. Kanya-kanyang diskarte. Yung iba naglalaro ng braha, yung iba kumakain, yung iba nakahigda lang. Tapos pagdaan namin, nakita nila Pilipino kami, pa-smile sila, hello, Merry Christmas. Ilang nakita ko yung hirap. Meron mo yun? Christmas na Christmas. Palayo sa pamilya. Ang gobyernong ito ba ay may malasakit sa OFWs? Ang ganda yung promise ng kandidatong BBM nung eleksyon nung 2022. Magpapadami tayo ng trabaho para pagdating ng panahon, kayo, yung paglabas nyo, it's just by choice. Dahil madaming trabaho, hindi na kailangan kayong lalabas sa bansa. Ay, wala rin. After 3 years, dumami ba ang trabaho? Wala rin. Kaya tuloy pa rin, napipilitan pa rin ang ating mga kababayan na mangibang bansa dahil halos walang trabaho dito. Kung meron mang trabaho, kakonti ang sweldo nila. Kaya mapilitan na lang ang ating OFWs na mangibang bansa. Nakakaawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video nito. So, mo ni si nanay mataga no gyero. Sa likod. So, mong balay. Nanay. Sino? Dako ko gid salamat sa tagaan ko. So, tanaw na mo ang kuan tagaan si nanay o gyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo oh, suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila gyero aron mapulihan ang ilang ato. So, karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So, pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang ato. Lima naman ni katuig. So, aya pa mapulian og gyero. Aya pa. So, unsa din yung panginabuhi anay? Nagutmon. So, mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So, pila imong edad nay? Sa 58 na. So, senior na di ay kanay. Napakay ba nanay? Naa. Na kay anak? Naa. So, pila ka buki mong anak nay? Isara. So, isa ra imong anak. Ay, so, si nanay na siya anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So, dako kayang pasalamat nga nataga og gyero ba pulihan na gid ang ilang atop
So, Nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So, dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og yero si Nanay. Sige, Nay, salamat pod.